So magandang araw sa ating lahat. So welcome po sa Dapitan City, especially dito sa lugar ni Rizal. Bali po pinatapon siya dito noong taong July 17, 1892. Yan po yung time na dumating siya sa Dapitan, July 17, 1892, 7 o'clock in the evening. Sa boulevard po siya ng Dapitan dumaong. Yung makita po nating may monuments doon, yung kulay gold. Yan, kung pupunta kayo ng Pantasilan, yung sa may theme park, madaanan niyo yun. So pagdating niya dito, kasama niya si Captain Delgracio at tatlong sundalong Kastila, kaya 5 sila. Bali yung barko, mga 2 days yung biyahe, pero yung barko na yun, once a month lang po. Bumibiyahe patungong Hulo-Sulo, mga ibang part ng Mindanao. Kaya isa yan sa reason kung bakit pinatapon si Rizal dito sa area na to, kasi mahirap yung transportation, mahirap itakas si Rizal. At saka nung pagdating yung panahon na yun, diretso sila agad sa may plaza. Bali, doon po yung office ng gobernador na si Captain Ricardo Carnicero, siya yung political commandant. So doon siya nag-stay ng 8 months sa Casa Real. Until now, makita natin yung marker, wala na po yung mismong parang kubo or yung opisina. Pero yung plaza na yan, nung namalagi siya doon ng 8 months, siya po ay gumawa ng relief map of Mindanao. Until now, makita natin, yun po yung sa tulong po ni Father Sanchez, na favorite professor ni Rizal sa Ateneo. Yan, isang Jesuit priest, no? At saka siya yung naggawa o nag-design ng ano natin ngayon, plaza. Yung plaza na ngayon is yun yung plaza na itsura din dati. Yan, nanatili pa rin. Hanggang manalo sila ng lottery. Yan yung ginamit Rizal sa pagbili ng property na to. Yung napanalunan nilang tatlo is 20,000 pesos second prize. 6,200 yung hati nila. Kasama yung gobernador at taga-Dipolog si Francisco Equilior. After 8 months, lumipat siya dito noong March 1893. Ito po ay binili ni Rizal na sobrang lang po, murang halaga. Siguro malaki na yun sa time na yun. So this is only 18 pesos, no? At total area of 16 hectares. Ngayon po under na po ito ng National Historical Commission, at yung iba naman binigay ni Rizal sa kanyang barbero. At dito ay pinatayo ni Rizal yung 7 houses niya. Isa na dito yung Casa Redonda or Octagonal House na nagsisilbing clinic ni Rizal. Yan. So pasok po, dito po tayo makapunta. So actually yung mga bahay niya ngayon is replica na lang, pero at least makita natin yung itsura, yung location ganoon pa rin, saka yung design. At may mga markers dito, yun po ay tinayo ng Knights of Rizal yung 1983. Yan. Pero hindi po yan mismong actual height niyo sa Rizal, kasi 5'3" lang po yung sa Rizal. Yan po ay medyo mataas na, maliit lang tingnan sa malayo. Yan. Saka may marker din dito, yun po yung sa Freemason, kasi Mason din po sa Rizal, second degree master Mason nung nag-aral sa Spain, sa Madrid. Yan. So ito yun ng mga Knights of Rizal. Dumating po dito si Josephine Draken, yun yung naging girlfriend ni Rizal. Si Josephine Draken, dumating sila noong February 1895 kasama yung foster father niya. Kaya po dito niya ginamot. Nung time na yun hindi lang nagamot kasi komplikado na yung sakit ng kanyang tatay niya. At saka bumalik ng Manila sila Josephine Draken. Pero nung nag-stay po na dito sila pansamantala. Kaya yung mga estudyante ni Rizal, nilipat niya sa kabila yun. May Casa Quadrada o Square House na silbing main dormitory. Kaya nang panahon na yun, nung namatay na yung foster father ni Josephine Draken, bumalik si Josephine dito at nagsama sila ni Rizal doon sa pinakamalaking bahay niya, yung main house, bilang mag-asawa. So yan yung pinakabahay talaga niya, tulugan, yung residensya niya. At may rason din to, sir, bakit 8 sides siya? Kasi dati wala pang ilaw, wala pang kuryente. So instead na lampara yung ginamit niya yung sunlight, yung liwanag ng natural light lang. Kaya octagonal siya para pumasok yung liwanag. Tubig niya sa Rizal, yung water system niya, at saka yung kusina, yung poultry niya. Kasi dati binabayad ng mga tao dito, mga manok, yung mga gulay, yung yung mga dadala nila as bayad ni Rizal. Yan ang pinakabayad sa service niya sa paggagamot. Kasi bihira lang yung mga mayaman or either mga Espanyol o mga friends na bumibisita dito. Pero siya yung nag-iisang doktor lang dito sa Dapitan noong panahon na yun. Kaya kilala rin siya talaga. Kilala. Lalong-lalo na nung din siya sa Hong Kong. Si Josephine Draken naman, yung lahi niya, po siya Irish, taga-Ireland. Sinilang lang siya sa Hong Kong, tapos namatay yung mama niya. Yung tatay naman niya na sa British Army, pinaampon siya doon sa isang Amerikanong engineer. Yan yung si Mr. Topher, yung pumunta dito, si Josephine yung nag-alalay. At nung namatay na sa Manila, bumalik si Josephine Draken dito. So diyan na sila nagsama. Yun yung Casa Residencia o main house ni Jose Rizal o House of Residence. So namuhay sila diyan bilang mag-asawa, pero noong time na yun hindi po sila binigyan ng approval ng Archbishop from Cebu na magpakasal dito sa simbahan sa katedral. Yan, kaya dito ang tawag sila parang lang, common law wife lang ito. Common law wife. Yan, hindi sila nakasal. So nagkaroon sana sila ng anak, 8 months pregnant, nakunan lang. So namatay after 3 hours lalaki si Francisco Rizal.
Nandito niya nilibing sa area niya sa 16 hectares pero walang nakakalam. Ay, marking. O yung marking. So sa ilalim lang ng puno. So actually this is the Baluno tree. So more or less 200 years. So this is the living witness, no. Yung sa time pa talaga ni Rizal, yung saksi sa ano kung makapagsalita lang. Ang Baluno para siyang mangga pag namumunga kasi fruit tree po siya. Yan. Baluno tree. Baluno. So pag namumunga siya, hugis mangga pero pag nahinog kulay white po yung ano laman niya, milky po siya parang gatas, parang Pero patay buyabano. na to ngayon. Patay na po yung ibang part sir, dito may buhay pa naman. Yun, ito lang yung nag-iisa na sa time pa ni Rizal, century old tree. Yan, 1893 nandito na yan. Siya pala ang witness kay ano, sa mga lahat ng mga... Yun yung ano, kusina ni Jose Rizal, bahay niya, tsaka poultry, yung maliit na manukan ni Jose Rizal. Yan, mga nilagyan ng mga manok galing sa pasyente para consumption, pang-ulam. Yan. Yung ano, maliit na kubo para pangkalusugan. So diyan po dati unang-una yan po yung tea house, oh. Diyan nagtsatsa yung mga pupils ni Rizal galing sa kanilang sakahan sa may likod. At kalaunan dumami yung mga pasyente ni Rizal, so ginamit niya bilang hospital houses or ward, no. So isa sa lalaki, isa sa babae. Yan, may mga gender na si Rizal. Kasi yan yung mga parang babae, po, lalaki. Lalaki, babae. Kasi, Parang ano siya, health center. parang admission room po siya. Yan, para sa kung saan niya pinapagaling. Kasi mostly wala pang ano eh, yung mga pasyente niya galing sa malayong lugar, Ratig Bayan. Tapos wala pang transportation, kabayo lang, naglalakad lang sila. Kasi dinadayo nila si Rizal dito. Kaya yung mga taga-Rapitan dito sa Sambuca del Norte, napamahal na kay Rizal. Pero kailan naging open sa public to? Matagal na po sir, mga siguro estimated sir, mga nakuha kasi ito ng ano, National Historical Commission 1913. Nung na-confiscate po siya noong 1897, 1 year lang nakalipas nung pinatay si Rizal, ito po ay nabalik na napunta sa National Historical Commission in 1913, nagiging park po siya. Tapos pagka 1940, nagiging National Rizal Park, ayun po sa Proclamation 616 ni President Quezon, no. At nung panahon na yun, yun po ay open to public na siya. Pero yun po ay mga original pa. Yung may ibang mga tatanda dito na nakapunta, sabi nila iba-iba na rin yung lugar at tapos pwede na daw mapasukan. Dati daw bawal pa na ko. Yun yung original. So panahon ni Quezon pala. Yun yung mas pinapaganda siya. At pagka 1973, yun na, naging Rizal Shrine o naging Shrine City na buong Kapitan. Po, January 24, 1973, sa pamagitan ng Presidential Decree 105 by President Marcos Sr., no. Kaya ito yung tinatawag natin na pagpunta pa lang dito, nakalagay na mismo sa ano, welcome to Shrine City of the Philippines, yun, sa nakabungan. Ay, nakita natin kanina doon. Tapos nakalagay Bonbuids, no. Yan. Puntahan natin yung ano ngayon, yung Meritero. Tapos nadaanan natin yung school and dormitory ni Jose Rizal. Yun po yung tinatawag natin Casa Quadrada o Square House. Ang Casa Quadrada, yun po mismong tulugan, no? Main dormitory, at saka sa hapon naman, alas 2 to alas 4, dyan po nagtuturo si Rizal ng writing languages, history, reading, English, yun. Gamit na gamit po yun sa panahon ng mga Amerikano. Kaya Tapos wala dati itong... wala pa po, oh. Ito po ay dalampasigan talaga, buhangin. Yan, tingnan natin yung Square House. Yung kanina kasi octagonal. Octagon Ito house, naman may square house. square. Yung bahay naman niya is rectangular. Yung poultry is hexagonal. So kung mapansin natin, may mga geometric size po siya, no, yung forma. So yun yung ano, madaling ituturo ni Rizal. So hindi na kailangan mag-drawing. Parang sa school, oh. So puro bed lang siya kasi dormitory. Pati yung bahay, nagtuturo ng size. Bahay na pare sapat. Sa ilalim, workshop para sa carpentry or industrial art na subject. And, yung ibang mga estudyante dito mag-stay sila overnight. Para pagkabukasan, yun yung ano, ginigising ni Rizal, pakain ng manok, pupunta doon sa farm niya para magano ng mga halaman. Sa hapon, sila tinuturuan sila. Mga anak din sa mga estudyante ni Rizal, si Ma'am Sofia Eguia. Kasi si Fernando Eguia, siya yung estudyante ni Rizal. At yung Eguia family naman, aside from Rizal Shrine, may nabili din siya doon sa Katipunan. Oo, 24 hectares, Katipunan. binili po niya ng 200 pesos sa pasyente niya. Yun. Tapos nung panahong mga 1940s, yun po ay naibenta ni Trinidad, kapatid ni Rizal, doon kay Crisostomo Eguia. Siya yung anak ng estudyante ni Rizal. Until now, tinatawag po siyang Barangay Rizal. Yung nanghawak kayo ng Eguia family niya. Ito na yung Meritero Rock or Lover's Rock. So ang Meritero sa English ay My Retreat, or sa Tagalog ang Kinaligpitan Ko. Ito yung longest poem ni Rizal about sa kanyang pagiging exile, experience niya. At saka meron siyang amphitheater
nagtuturo din siya ng arnes, fencing, eskrima para may self-defense yung mga estudyante niya. As bayad naman nilang estudyante, yun, kailangan nila magtanim or tumutulong sa mga gawain niyo si Rizal. So yun yung lang. pinakang services lang. Service nila. So madalas si Rizal dito dati. Yes po, dito yung tambayan nila mahapon. So, original to? Original po yan sir, yung bato. Tapos ito po ay dalampasigan, so ang tawag dito is floating stone, no? Or sa Bisaya, batong lumayag kasi parang naglalayag siya, nakalutang sa dagat pag nag-high tide. Kaya ginawan siya ng ganito, parang tingnan natin parang nakalutang pa rin. Dito sa Dapitan, na-excel siya sa loob ng 4 na taon. From 1892 to 1896. Ang dami rin yung nagawa. Ito yung nung 4 years. dami niyang nagawa, pinakamabungang taon yun. Dito niya lahat na i-share, na ibahagi yung mga natutunan niya sa Europa, sa Europe countries, yung tungkol sa modernong estilo ng pagsasaka, no? Yun, dito na ina-apply. Then may Nolibitang Hiri Street, yan, mga street dito halos nasa buhay ni Rizal. Josephine Bracken Street. Ito, mamatay na yung ibang mga talisay. Kaya tinatawag itong barangay talisay dahil sa punong talisay. Pero nung naka-excel si Rizal dito, limited lang siya dito sa space na to. Kahit saan po siya makapunta Buong siya. Dapitan. At least hindi lang siya tumakas. Pwede siya makapunta ibang bayan. Tulad ng Dipolog, umabot pa siya ng Miss patungong Claridel, Calamba. Yung mga area na yun, pinapangalan ni Rizal, kasi naabutan po ni Rizal. Yan. Pero ibig sabihin, yung hindi siya limited dito lang Hindi sa... po, so hindi wala siyang bantay. So ano lang po siya, every week pupunta lang po siya doon sa Casa Real kay Captain Ricardo Cancero para magre-report ano yung mga ginagawa niya dito sa time na yun, no? Saan siya umaabot. Yan. So naging close friend kasi niya si Captain Ricardo Cancero. Kasi dati iniisip ko parang confined lang siya dito. Mga guests kasi, mga turista, talaga nakabantay sarado. Dito lang siya mismo sa nag-iisang lugar. Wala, labas-pasok lang siya dito. Yan. Exile lang Inter kasi siya. island lang. Sa island siya naka-exile. Basta sa lang. Malayo yung kasi mahirap kasi takas dito yung barko is once a month lang So yung barko na yun, steamer Cebu, papunta yan ng Hulusulo. Dati wala pa yan tulay, magbabangka pa si Rizal, pupunta ng pinakabayan. So may bantay doon. Doon lang siya bawal. Doon. Bawal lang siya tumawid ng dagat. Yes po. Pagdating mo doon, pwede ka na laland trip through using kabayo. Kaya may bantay na doon. Kasi pagpunta mo na doon sa may Misok, lalo na sa Zamboanga City, may mga port na din doon, ng mga kuta, yung port ng Santiago, Ito sa area na to kasi ito po ay kahalintulad sa Calamba, Laguna. Yan, kasi nami-miss niya yung yung bayan niya, yung hometown niya. Yan. So pinapili rin siya ng lugar kung saan. Siya lang yung pumili sir nung nanalo siya ng lottery. Yan. Kaya kung hindi siya nanalo siguro umabot pa siya ng ilang taon doon sa opisina. Napanalunan nila 20,000. 6,200 yung share niya, tapos tatlo kasi 6,200. Kasi nabili lang niya kamo 18 pesos, 16 hectares. 16 pesos. Nasa niya ngayon sa estudyante niya is 34 hectares, 200 pesos. Saan yung sa estudyante niya part? Nasa po sir, Dipolog, kasunod ng Dipolog, yun po ay municipal ng Katipunan. Ang nagmamanage nun yung... estudyante niya po, si Igia family. Yun ang katiwala. Yun yung mismong nagbayari na ngayon. Kasi Kasi binenta po doon kay Crisostomo Igia. Siya yung anak ng estudyante ni Rizal. Binenta ni Trinidad. Kasi si Trinidad bumalik pa dito. Trinidad Pardo de Tavera yung... Trinidad na Rizal po. Rizal, kapatid ni Rizal. Yan. So diretso tayo sa may museo.